Hi guys, this is Paul of Unified Products and Services. Marami bang naghahanap or gustong magpa-cash in ng GCash sa inyong lugar? Pwedeng-pwede mong gawin yan using our Unified eCash account once you are a Unified member. So in this video, ipapakita ko sa inyo kung gaano kadali na mag-cash in or mag-send ng GCash using our Unified system. Kaya make sure guys na naka-like ka, share and subscribe dito sa channel natin para lagi kang updated sa mga Unified videos natin. With that guys, let's start! Hi guys! So yung kailangan lang po natin gawin, unang-una is mag-login tayo sa ating Unified application. So in this video, yung gagamitin ko is yung ating Unified Android application. So syempre, alam nyo na yan, enter lang natin yung username natin and syempre yung ating login password, then click sign in. So once nakapasok na tayo guys dito sa ating system, makikita nyo, di ba, yung wallet natin. So, napaka-importante, syempre, na kung magkano yung transaction natin, dapat enough po yung ating, tawag ba nito, yung laman ng ating wallet. Ayan. So, dito, makikita nyo, meron pa akong 3,000 plus dito sa aking account. So, for us to be able, na mag-transfer galing sa ating eCash, galing sa ating Unified account, papunta sa GCash, or yung mga tawag po nila dyan is yung mag-cash in sa GCash. Ayan. So, parang lalagyan ng laman or mag-send tayo ng GCash sa isang GCash account or GCash number. So, ito guys, click lang natin yung send money. Makikita nyo dito sa Unified Pay, meron pong send money. So, dito, napakaraming options, pero makikita natin agad guys sa upper right na corner natin, merong GCash. Ayan, So, ito, send money. So, ibig sabihin, galing po sa ating eCash account is magsisend tayo papunta sa isang GCash number or GCash account. Or mas kilala nga, 'di ba, sa kung sa labas, 'di ba, sa mga tindahan, 'di ba, nagpapa-GCash. So, cash in po 'yon. So, pwede yung mga customer natin, pwede ho silang magpa-cash in sa atin ng GCash. Ibig sabihin, magsisend tayo ng GCash sa kanila, syempre, ibibigay nila yung pera sa atin. So, ganun po. So, click lang natin yung GCash, guys. Ayan. So, dito, may mga instruction din naman, send money via GCash. So, allowed transaction. So, every transaction, guys, so kailangan minimum 100 pesos. So, hindi ka pwedeng mag-transact nung lower than 100. So, 100 po talaga yung minimum and maximum of 40,000 pesos. So, wag ka mag-alala, guys, kasi per transaction naman po yan. So, for every transaction, pwedeng maximum of 40,000 yung pwede nating isend. And dito, wala pa ako, actually hindi pa ako nakatransact ng GCash sa account ko na to, kaya wala akong record sa mga recent GCash account, So kasi pag nag-transact tayo, masisave yung ibang details dito. So hindi ka na mahihirapan. So pero napakadali lang din naman na mag-send or mag-transact guys nung GCash cash in or send to GCash dito po sa atin. So yung kailangan mo lang is syempre yung GCash mobile number. So kumbaga kahit saan naman, 'di ba, pag nagpapa-cash in tayo, hahanapin yung GCash number natin. So example, lagay ko yung account ko, yung GCash number ko, then yung name. So dito lang syempre sa atin hinahanap talaga guys yung name sa GCash. So yung full name. Kung ano yung nakapangalan sa GCash nila, yun yung or hihingi natin sa mga clients natin. So once na-enter ko na yan, magkano yung amount na itatransact natin. So for example, magkano ba yung ipapa-cash in niya, magkano yung ipapa-GCash niya. So try ko lang guys 5,000 pesos. So hindi naman ito matatransact since nga 3,000 plus lang, 'di ba, yung laman nung eCash natin. So click ko yung next. So dito pag kinlik natin yung next, lalabas yung breakdown. Ayan, so yung mobile number, yung customer name, So yung customer name guys, ito yung pangalan ni customer dun sa GCash number na binigay niya. Tama po. So example, pag yung magpapa-cash in sa atin, 'di ba, ibang number 'yun. Kunwari, GCash number ng kapatid niya. So dapat kung sino yung naka-name sa GCash number na 'yun, yun yung ilalagay natin dito sa customer name. Ayan. So hopefully clear po tayo doon. Then syempre yung amount. And dito po, meron lang tayong system fee na 1%. So any amount
na nilagay mo, no, basta within doon, minimum 100, maximum 40,000, 1% po yung charge ng system natin. Kaya kung makikita po natin, 'di ba? Sa 5,000 pesos, 50 pesos po yung transaction fee. So, ito guys, hindi pa natin to income, no, as unified member. So, kumbaga ito, fee po ito ng GCash. So, kailangan ho nating magdagdag. Which is, kung titingnan natin, murang-mura po yan, no? Kasi sa labas, mostly yung sinisingil nila, yung iba may mga bracket, yung iba 2%, 3%, yung iba mas mataas pa. Tama, depende sa lugar. No? Usually, yung mga nasa probinsya, mas mahal maningil nung charge, no, pag nagpapakash in ng GCash. So, dito sa 5,000 pesos, pwede mong doblehin, di ba? Kunwari, sisingilin mo kay client mo, 5,100. Yung income mo doon is yung 50 pesos. Pwede mo gawing 5,150 para may 100 pesos na income ka. So, ganun po siya. So, example, di ba, pag may nagpa-GCash sa'yo na 100 pesos, piso lang din naman po yung magiging charge doon. Kasi nga, 1%. No? Yung, 1% yung transaction fee dito po sa system natin. So, once okay na sa'yo to, guys, make sure to double check, di ba, yung mobile number, yung customer name, and yung amount, no, before tayo mag-enter nung ating transaction password. So, dito, no, tandaan natin lagi na once na nag-input na tayo ng transaction password, ibig sabihin, pinapa-confirm na ho ng system sa atin yung transaction na yan. So, once na-enter ko na yung transaction password dito and na-click ko yung confirm and send, automatic itatransact niya ho kaagad. So, ganun po siya. And kagandahan po dito, sa GCash natin, real-time po siya pumapasok. Sorry. Ayan, medyo inuubo tayo. So, once na-click na natin yung confirm and send, once successful na, automatic po, may marireceive na GCash kaagad yung client natin. So, may magte-text din sa kanila na-receive or pumasok na po sa kanila yung amount ho na yun. Ayan. So, ganun lang guys kadali, no, sa mga unified members natin na mag-cash in or mag-send, no, galing sa ating eCash account papunta ho sa mga GCash. So, yun po yung GCash cash in natin. And syempre, sa mga nagtatanong guys, yung paano naman Sir Paul yung cash out naman, no, merong magre-receive sa atin nung pera, no, through GCash. So, ito naman guys, kumbaga, hindi mo na kailangan dumaan dito sa ating unified account, no? Kasi pag GCash cash out, pwede na ho yan direct sa GCash mo mismo. So, ipasend mo lang yung pera, no, gamit yung own na GCash number mo, bigay mo lang sa kanila yung GCash number mo, isesend nila sa iyo yung GCash, ikaw na yung magbibigay sa kanila ng pera. Syempre, magcha-charge ka din doon. Depende kung magkano yung gusto mong i-charge. So, dito po sa system natin, cash in lang po yung meron, no? Kasi yung GCash na payout, automatic po, direct po yan mapupunta sa, or direct po yan sinesend sa iyong GCash number na mismo. Ayan. So, ganun lang guys kadali. Hopefully, meron tayong natutunan in this video. Kaya make sure to like, share, and subscribe dito po sa channel natin para lagi kang updated, no, sa mga unified videos natin. With that guys, happy Valentine's po sa ating lahat. To God be the glory. God bless po. Ayan. Bye-bye. See you on our next videos.